Sa simula ng movie ay makikita natin ang isang batang lalaki na ang pangalan ay Michele na nagbibisikleta papunta sa kanilang eskwelahan, at mayroon siyang €50 at plano niyang bumili ng isang costume para sa kanilang party, at sa eskwelahan ay umupo siya sa likod ng matagal na niyang crush na si Stella. Pagkatapos ay dumating sa kanilang klase ang nanay na pulis ni Michele na si Giovanna upang itanong sa kanila ang isang nawawalang estudyante. Sinabi nito na pag may narinig kayo tungkol sa kanya ay agad niyong ipaalam sa amin. Pagkaalis ng kanyang ina ay biglang dumugo ang ilong ni Michele kaya't agad siyang nagtatakbo sa banyo. Pagkatapos ay tinakot siya ng mga bully at kinuha ng mga ito ang kanyang pera, at umuwi na lang siya sa kanilang bahay dahil sobra siyang nasaktan sa nangyari. Pagkatapos ay kinuha niya ang konting pera na kanyang naipon upang ipambili ng costume, at sa shop ay binigyan siya ng nagtitinda ng isang masikip at pangit na costume, at kahit ayaw niya ay binili pa din niya ito. Pagka-uwi ni Giovanna ay nakita niya si Michele na suot ang nabili nitong costume, ngunit ayaw na nitong pumunta sa party dahil mukha lang siyang tanga. Sinabi ng kanyang ina na maganda naman iyan, at pagkatapos ay pinapunta na siya nito sa party. At sa party ay nag-enjoy naman siya at kinausap din niya ang kanyang crush na si Stella, ngunit nagpalabas ng isang video ang mga bully at sinabi ng mga ito na nakita nila ang bidyong iyon sa cellphone ni Michele, na ang ibig sabihin ay sinusubaybayan niya si Stella, kaya't nang dahil sa kahihiyan ay nagtatakbo si Michele sa banyo. Pinagkakatok siya ng kanyang mga kaklase sa labas at sinabi ng mga ito na buksan niya ang pinto. Sobrang napahiya si Michele at bago nawala ng kuryente ay sinabi niya na sana maging isang invisible na lang ako, at sa sumunod na eksena ay makikita natin na tumalon siya sa bintana upang makauwi na sa kanilang bahay. Kinaumagahan ay nagising si Michele nang tahulan siya ng kanyang aso, ngunit hindi na niya pinansin ito at nagpunta na siya sa banyo upang magsipilyo, at laking gulat niya nang makita lang niya ang kanyang bathrobe at sipilyo at invisible ang kanyang katawan sa salamin, kaya't agad siyang lumabas at hinubad ang bathrobe. Pagkatapos ay pumasok ang kanyang ina at hindi siya nakita nito, ibig sabihin na siya lang ang nakakakita sa kanyang sarili, at nang hanapin siya ng kanyang ina ay agad siyang nagsulat sa isang papel at sinabing maaga akong pumasok at inilagay niya ito sa kama, kaya't nang mabasa ito ni Giovanni ay umalis na din ito. Hindi na alam ni Michele kung ano na ang kanyang gagawin, kaya't nagsuot na lang siya ng long sleeve at nagtakip ng buong katawan, at pagkatapos ay nagpunta siya sa eskwelahan at tiningnan niya si Stella, at nang makita niya ang nambuli sa kanya ay nagplano siya na turuan ito ng leksyon dahil ginago siya nito, kaya't inalis niya ang kanyang damit at pumasok siya ng hubot-hubad sa kanilang eskwelahan ng naka-invisible. At sa classroom ay kinuha niya ang paintball gun ng bully at ipinutok niya ito sa kanilang teacher, kaya't nang dahil dito ay sinuspinde ng teacher ang bully, at pagkatapos ay nagpunta siya sa banyo ng mga babae at binosohan niya ang mga ito, ngunit biglang nahulog sa kanya ang isang tuwalya at bumakat siya dito, at pagkatapos ay nawala na ang kanyang kapangyarihan, kaya't nagsisigaw ang lahat nang makita nila si Michele na nakahubot-hubad. Nang sumunod na araw ay nagbigay ng lecture tungkol sa mental health ang isang psychologist teacher na si Basili, at habang nakikinig si Michele ay biglang umilaw ang kanyang mga kamay at pagkatapos ay bigla itong nawala. Salamat na lang dahil natapos na ang kanilang klase, kaya't agad siyang nagtatakbo sa labas upang hindi siya makita ng lahat. Pagkadating sa bahay ay tinakpan niya ang kanyang buong katawan, at nakita niya sa kanyang kwarto ang kanyang nakababatang kapatid na si Candela, at pinababa niya ito habang nakatalikod siya, ngunit kunwari lang lumabas si Candela kaya't tinanggal na ni Michele ang takip sa kanyang muka, at paglingon niya ay nagsisigaw sa takot si Candela dahil nakita siya nito na isang invisible, ngunit pinakalma siya ni Michele. At sinabi niya dito na binigyan ako ng kapangyarihan ng nabili kong costume. Samantala sa police station ay nakikipagtulungan si Basili kay Giovanna upang imbestigahan ang mga nawawalang mga bata, at iginiit ni Giovanna na maaring kinidnap ang mga bata, at pagka-uwi ni Giovanna sa bahay ay naka-invisible pa din si Michele, at sinabi ni Giovanna sa kanyang kausap sa telepono na inampon lang niya si Michele, na bigla at nasaktan si Michele sa kanyang narinig kaya't agad siyang lumabas ng bahay at umupo sa isang duyan, at habang nagduduyan ay dumating si Stella doon, at inakala nito na isang multo si Michele, at tila hindi ito natatakot sa kanya at sa halip ay nakipagkaibigan pa ito sa kanya, at pagkatapos ay gumuhit siya ng smiling face sa buhangin upang makipag-usap kay Stella, at nag-usap sila na magkikita sila ulit. Pagkaalis ni Stella ay nakita niya ang isang lalaki sa di kalayuan na nakatingin sa kanya kahit naka-invisible pa siya. Pagkatapos ay lumakad ang lalaki ng may stick na ang ibig sabihin ay isa siyang bulag. Kinagabihan ay bumisita siya kila Stella, at tuwang-tuwa si Stella dahil nagkaroon siya ng isang kaibigan na invisible, at nang mag-kiss silang dalawa ay unti-unting nawawala na ang kapangyarihan ni Michele, kaya't agad siyang nagtatakbo upang hindi makita ni Stella ang kanyang muka. Isang araw habang nasa gym si Stella ay biglang may tumaman na isang karayom sa kanyang likod,
kaya't nang dahil dito ay bigla siyang nawalan ng malay, samantala ay nagdesisyon na si Michaeli na sabihin kay Stella ang tungkol sa kanyang pagiging isang invisible, kaya't naglakad na siya papunta sa gym kasama ng kanyang aso, at nang makarating na siya sa building ay nakita niya ang isang nakamaskarang lalaki na buhat-buhat si Stella, inatake niya ang lalaki at kinagat ng kanyang aso ang kamay nito, ngunit nagawa pa ding maitakas ng lalaki si Stella. Ilang sandali ay dumating na ang mga pulis, at nalaman nila na ang mga nawawalang mga bata ay mga hindi naglayas kundi mga kinikidnap. Samantala ay nagising na si Stella sa isang kakaibang facility kung saan ay may mga nakakabit na mga wire sa kanyang ulo, at nandoon din si Basili na nagtatanong sa kanya, at siya pala ang kumikidnap ng mga bata. Pagkatapos ay gumawa sila ng ilang mga test kay Stella at ikinulong nila ito. At nakita din niya doon ang dalawa niyang mga kaibigan na nawawala. Nang sumunod na araw ay nag-iisa na lang si Michaeli sa beach at biglang lumitaw sa kanyang harapan ang bulag na lalaki. Nasagot na kagad ng lalaki ang lahat ng mga tanong ni Michaeli bago pa man siya magtanong na tila nababasa nito ang kanyang isip. Nang tanungin siya ni Michaeli kung sino siya ay ibinunyag ng lalaki na ang pangalan niya ay Andrej at siya ang ama ni Michaeli. Hindi naniniwala si Michaeli sa kanya at sinabihan siya nitong sinungaling. Sinabi ni Andrej na isa talaga siyang normal na tao mula sa isang maliit na bayan sa Russia hanggang sa masabugan sila ng nuclear, at dahil sa radiation ay madaming namatay na mga tao, at gumawa ito ng permanenteng pagbabago sa iba pang mga tao at nagdulot ito ng DNA mutation, kaya't nagbigay ito sa kanila ng unique superhuman abilities katulad ng paglipad, telepathy, pagiging invisible, at iba pa. Ang mga taong ito ay tinatawag na mga specials, at dinala sila sa isang military camp upang gamitin bilang mga sandata. Ginamit sila ng higit pa sa kanilang kapasidad at mas maraming kapangyarihan na kanilang ginagamit ay mas nagiging mas mahina sila, at ang isa pang side effect ay hindi na sila magkakaanak maliban kay Andrej at sa ina ni Michaeli. At nang ipanganak si Michaeli dahil isa itong special child ay kinuha nila ito, kaya't nagpasya sila Andrej na itakas si Michaeli. Ngunit patuloy pa din silang hinanap ng division upang makuha ang sanggol. May kakayahang magbasa ng isip ng tao si Andrej at may kakayahan namang maging isang invisible ang ina ni Michaeli. Nagawang maitakas ni Andrej si Michaeli ngunit napatay naman ng division ang kanyang ina. Alam ni Andrej na hindi safe si Michaeli sa kanya, kaya't inilagay niya ito sa harap ng bahay ni Giovanna. At matapos niyang basahin ang isip at siguraduhin na isang mabuting tao si Giovanna ay iniwan na niya si Michaeli. At nang malaman na ng mga taga-division na nasa nayon na ang special kid kaya't kinikidnap nila ang mga bata upang itest, hindi makapaniwala si Michaeli sa kanyang narinig at sinabi ni Andrej na nagdududa na sa atin ang lalaking mangingisda at tinawagan na niya ang mga pulis. Ibinigay ni Andrej ang isang suit na magpapa-invisible kay Michaeli, at pagkatapos ay inalis niya ang memory ng lalaking mangingisda at umalis, at dumating na ang mga pulis kasama si Basili, at sinabi ni Giovanna sa kanya na ampun lang niya si Michaeli, kaya't nang dahil dito ay naniwala na si Basili na si Michaeli nga ang special kid, at pagkauwi nila sa bahay ay napansin ni Michaeli ang sugat sa kamay ni Basili, na kinagat ng kanyang aso nung kidnapin si Stella. Kaya agad siyang tumakas ngunit inilak na pala ni Basili ang lahat ng mga pinto dahil plano siyang dukutin nito. Nagtatakbo si Michaeli sa kanyang kwarto at hinubad niya ang kanyang mga damit. Nagawa niya makatakas habang sinusundan siya ni Basili, at habang nasa kalye sila ay nakita niya ang bully na si Ivan sa motorbike nito. Umupo siya sa likod ni Ivan at sinabi niya na patakbuhin mo na kagad ang bike mo, kaya't kinakabahang napilitan si Ivan sa kanya, at pagkarating nila sa isang ligtas na lugar ay nagpakita na siya kay Ivan, at sinabi niya dito ang tungkol sa mga pagdukot sa mga bata. Samantala ay nakakita sila Stella ng ventilation at pinanik nila ito at nagawang makalabas ni Stella. Habang nagtatago sa mga tauhan ay pumanik siya sa isang tower at inabot niya ang searching light, at naniniwala siya na hinahanap siya ng kanyang invisible friend. Gumawa siya ng smiling face sa ilaw at itinutok niya ito sa kalangitan. Nakita ni Michaeli ang smiling face at nalaman niya na nagpapahiwatig si Stella sa kanya, kaya't agad nilang sinundan ang ilaw ngunit pagkadating nila doon ay nahuli na si Stella ng mga tauhan. Ginamit ni Ivan ang kanyang paint gun upang makagawa ng electric malfunction, at pagkatapos maging isang invisible ay pumasok si Michaeli sa loob. Nakita niya si Basili at ang mga tauhan nito na minomonitor si Giovanna at Andrej. Pagkatapos ay bigla niyang pinukpok ang ulo ng isang tauhan, at gamit ang baril nito ay tinutukan niya ang isa pang tauhan upang buksan nito ang kulungan kung nasaan si Stella at iba pang mga bata. At matapos mailabas ang mga ito at ikulong ang mga tauhan ay nagpakita na si Michaeli kila Stella, kaya't laking gulat ng lahat. Gusto nang tumakas ng dalawang bata ngunit sinabi ni Stella na iligtas muna natin ang isang matandang lalaki na nakita kong nakakulong sa kabilang kwarto, at nagpunta na sila ni Michaeli upang iligtas ang matandang lalaki.
Ngunit sa halip ay dinala siya ni Stella sa mga kaaway at tinutukan siya nito ng baril, at pagkatapos ay biglang nawala ng malay si Stella, at nagsalita na ang matandang lalaki at kaya pala ay may kapangyarihan pala itong co-control ng isip, at kinontrol pala nito ang isip ni Basili at ni Stella upang madala si Michaeli doon. Pagkatapos ay ibinaba niya ang isang submarine at isinakay niya si Michaeli at Stella dito at dinala sila ng mga tauhan sa dagat. Pagkatapos ay dumating na sila Andrej at Levana sa lugar at nakita nila si Ivan doon, at nakaset na pala ang building upang sumabog ito ng ilang segundo, kaya't agad nilang iniligtas ang dalawang dinukot na mga bata at si Basili na nasa loob. Binasa ni Andrej ang isip ni Basili kaya't nalaman niya na may kumokontrol sa isip nito, at pagkatapos nilang lumabas ay sumabog na ang building, samantala sa submarine ay nadiskubre ni Michaeli ang kanyang telekinesis power kaya't pinatay niya ang mga tauhan at iniligtas niya si Stella, at sa wakas ay nakabalik na sila sa baybayin kung saan ay maraming mga tao ang naghihintay sa kanila. Pagkatapos ay nag-invisible si Michaeli sa harap ng lahat upang ipagmalaki ang kanyang kapangyarihan. Sinabi ni Andrej sa kanya na kailangan nating burahin ang kanilang mga alaala dahil darating muli ang division upang hanapin sila, kaya't wala nang nagawa si Michaeli at hinalikan na niya si Stella sa huling pagkakataon. Sinabi ni Andrej kay Michaeli na babalik siya at aalis matapos niyang burahin ang mga alaala ng lahat. Pagkatapos ay bumalik na sa normal ang buhay ng mga tao, at ipinakita ang isang eksena sa isang lugar sa Russia, at ang tunay na ina ni Michaeli na inakalang patay na ay nasugatan lang pala ito sa isang encounter, at natalo niya ang division noon at ngayon siya na ang namumuno ngayon, at ang katotohanan ay siya pala ang nagpadala ng kanyang mga tauhan upang maibalik sa kanya si Michaeli, at galit siya sa mga taong normal na ang tingin sa kanila na parang mga freak, at sa wakas ay ipinaalam sa kanya ng isa niyang tauhan na kahit na hindi nila nakuha si Michaeli ay nakita naman nila ang kakambal na babae nitong si Natasha, at ipinakita ang isang nakaraan kung saan ay itinakas ni Andrej ang dalawang sanggol nung araw na iyon, at nagtapos ang movie kung saan ay sinabi ng kanyang tauhan na si Natasha ay nasa Morocco, ibig sabihin na may kasunod pa ang movie na ito. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.